Patuloy ang pagsasanay ni Enshred, ngayon nakikipaglaban ng harapan kay Odin, at bagamat nakakaiwas siya sa ilang atake, karamihan pa rin ay tumatama sa kanya, na nagpapatunay sa nakakasilaw na bilis ni Odin. Ipinaliwanag niya na para sa martial arts, dapat laging handa ang kanyang katawan. Katulad ng sa pag-eespada, ang pagsasanay at mga teknik ay walang saysay kung hindi siya mabilis, at bagamat kasing bilis siya ng isang matandang pagong, nagbabago ang kanyang katawan. Talagang ayaw din niyang sumuko, batay sa kanyang ekspresyon. Bigla na lang, lumipas ang isang buwan. Nagsisimulang sumibol ang Lantian sa natutunaw na nyebe, at patuloy ang pagsasanay ni Enshred. Nakikipaglaban siya kay Rem, na hindi makapaniwala kung gaano siya kahusay, ngunit natutuwa siya, dahil ngayon ay maaari na silang magkaroon ng tunay na laban. Nang gabing iyon, inimbita niya si Ragnar sa isang sesyon ng pagsasanay, na nagsabi na kulang pa siya sa kasanayan, ngunit ang kanyang mga batayan ay napakahusay. Ang kanyang memorya ng kalamnan ay dapat na magpapahintulot sa kanya na gawin ito kahit na sa kanyang pagtulog. Ngunit mangangailangan ito ng walang katapusang pag-uulit, na hindi madali. Sinabi ni Enshred sa kanya na huwag mag-alala pagkatapos niyang huminga ng malalim. Ang pag-uulit ay ang kanyang espesyalidad pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa araw na iyon, nagpahinga siya sa kanyang kama, kung saan naisip niya na ang lahat ng pagsasanay na ito ay mahusay, ngunit ang ilang karanasan sa totoong buhay ay magiging kapaki-pakinabang din. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang kaluskos na nagmumula sa kaliwa, kaya agad niyang nahuli ang kutsilyong patungo sa kanyang leeg. Binati siya ni Jackson sa labis niyang pagbuti, tiyak na hindi siya mamamatay sa isang ambush. Sinabi ni Chris sa kanila na lumabas kung gusto nilang magsanay. Lumilika sila ng alikabok sa loob ng kubo. Tinanong ni Enshred kung bakit siya napakaaga, hindi ba't dapat siyang kumikita ng pera ngayon. Bumangon si Esther sa kama, at agad na lumipat si Chris sa kanyang pwesto upang tingnan kung makakahanap siya ng kuko. Dahil yun ay nagkakahalaga ng 10,000 krona. May biglang kumatok sa pinto. Ito ang ferry commander, na humihiling kay Enshred na sumama sa kanya. Agad niyang sinabi na wala na ang nyebe, ngunit wala siyang pakialam doon. Mayroon siyang bagong misyon para sa kanya. Dapat niyang tingnan ito sa Mercenary Soldier Board. Alam ni Enshred ang tungkol dito. Ito ay isang patakaran na tumatakbo kasabay ng sistema ng ranggo ng sundalo, na nagpapahintulot sa mga tao sa mga lungsod na umarkila ng mga sundalo bilang mga mersenaryo. Mas mura ito kaysa sa normal na mga mersenaryo, at may mahusay na kakayahan. Gusto niyang subukan ang kanyang sarili, kaya wala siyang dahilan para hindi tanggapin ito. Kasabay nito, bumabalik ang isang gwardiya sa kanyang kama, natutuwa na wala siyang trabaho ngayon. Nakakapagod na ito para sa kanya dahil walang tigil niya itong ginagawa. Bigla niyang nakita ang ferry commander, at si Enshred, na nagtanong kung ilang miyembro ng squad ang kailangan niyang isama. Ipinaliwanag niya na 3 sila sa kabuuan, ngunit dapat lamang siyang magdala ng isang miyembro ng squad dahil siya ang magiging ikatlo. Nagulat si Enshred na talagang sasama siya sa isang misyon. Gusto niyang malaman kung bakit. Alam ng gwardyang naglalakad sa tabi nila ang tungkol sa mga tsismis. Madalas silang magkasama. Siguro ay magkasintahan pa sila. Lumapit pa siya upang marinig ang ferry commander na nagtatanong kung hindi siya komportable sa pagsasama nila sa isang misyon. Tumagos ito sa puso ng gwardya, at mas maraming tsismis ang nagsimulang kumalat dahil sa kanya. Ang mga tsismis na ito ay lalong lumalala. Ang ilan ay nagsasabi na magkasama na sila bago pa man sa hukbo, hanggang sa puntong sinasabi na mayroon na silang mga anak. Kinabukasan, habang nagsasanay si Enshred, naririnig niya ang ibang mga sundalo na nag-uusap tungkol sa kanyang relasyon sa ferry commander, at karamihan ay sumasang-ayon na bagay sila. Pagkatapos niyang bumalik sa barracks, agad siyang pinagtawanan ni Rem. Sinabi niya sa wakas ay nakauwi na siya, tinanong niya kung ilang buwan na ang nakalipas. Tiyak na malapit nang lumabas ang sanggol. Si Enshred, na may medyo naiinis na mukha, ay nagsabi na mali ang kanyang narinig. Lahat ng ito ay walang batayang tsismis. Sinabi ni Chris sa kanya na huwag mahiya dahil malalaman din nila kung gusto niya o hindi, ngunit muling itinanggi ito ni Enshred. Natutuwa si Ragnar para sa kanya. Kung lagi silang magkasama, maaari silang magsanay,
habang si Oden ay nananalangin na pagpalain ang kanyang hinaharap kasama ang Ferry Commander. Medyo nabobuli si Enchred ng kanyang sariling kupunan, at tinanong ni Rem kung kailan sila pupunta sa kanyang munting date. Magiging kakaiba ang maging third party, ngunit kailangan niyang gawin ito. Sa una ay naguguluhan si Enchred, ngunit tiyak na ang misyon ang tinutukoy nito, kung saan hindi niya ito isasama. Naguguluhan si Rem, sino pa ba ang isasama niya kung gayon? Kinumpirma ni Jackson na handa na siya at sinabing dapat na silang umalis. Ngunit habang sila ay umaalis, sumigaw si Rem. Paano niya pipiliin ang daga na iyon at hindi siya? Nabaliw na ba siya sa pagsasanay? Alam ni Enchred na ito ay isang tactical na desisyon. Siya ang unang taong maghahadges ng palakol sa commissioner kapag nagalit ito. Kaya mas gugustuhin niyang hindi na isama si Rem. Pagkatapos nilang makalabas, tinanong ni Jackson kung isinama lamang niya ito dahil hindi ito magdudulot ng labis na gulo. Kaya sinabi ni Enchred sa kanya na bukod doon, madalas niyang ginagawa ang ganitong uri ng misyon. Kaya makakatulong siya, tama ba? Naiintindihan ni Jackson, ngunit gusto niyang bigyan ito ng isang magandang payo. Hindi niya dapat ibigay ang buong puso niya sa isang babae dahil babalik ito para saktan siya sa hinaharap. Tinitigan siya ni Enchred sa mata at sinabing hindi niya kailangan ng payo sa bagay na iyon. Pagkatapos nilang makipagkita sa Ferry Commander, tinanong niya kung kailan darating ang commissioner. Na nagsabing malapit na itong dumating. Alam ni Enchred na narinig nito ang mga chismis at magiging medyo awkward ito. Tiyak nga, tinanong nito kung may ginawa sila kaya maraming tao ang nag-iisip na mayroon silang mga anak. Itinanggi ni Enchred ang anumang bagay habang humajijek si Jackson. Kaya tinanong ni Enchred kung nangangahas ba itong tumawa sa sitwasyong ito. Tinanong ng Ferry Commander kung hindi siya komportable sa mga tanong na ito, na itinanggi niya. Tinanong nito kung natutuwa siya, na hindi niya alam kung paano sasagutin. At pagkatapos ay tinanong nito kung ano ang labis niyang gusto tungkol dito. Talagang gustong malaman ni Enchred kung bakit bigla siyang tinatanong nito ng lahat ng ito. Biglang dumating ang commissioner. Medyo naiinis ang Ferry Commander, dahil nagsisimula ng maging masaya na siya kay Enchred. Hindi na alam ni Enchred ang iisipin. Totoo bang biro yun gayong halos walang ekspresyon ang mukha nito? Ang kanilang misyon ay protektahan ang anak ng isang mayamang negosyante. Sa proseso ng pagpapasya kung sino ang magmamana ng Roca Fried Trading Company. Inupahan sila upang tiyakin na hindi sila gagawa ng anumang kainahinala. Habang bumababa ito sa karwahe, akala ni Enchred na haharap sila sa isang matabang pulaka. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Leona, tagapagmana ng Roca Fried Company, at ang kanilang target na protektahan. Habang sila ay naglalakad, kakaiba para kay Enchred na walang salitang namutawi mula ng magbatiyan. At ang kakaunting komunikasyon nila ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng kanyang katulong. Na nagsasabi sa kanila na kukuha sila ng silid sa bahay tuluyan. At pagkatapos ay maghihintay sa iba pang mga tagapagmana. Talagang inupahan lamang sila bilang mga gwardya at wala ng iba pa. Naaalala niya ang sinabi ni Oden. Ang pagtukoy sa edad, tindig ng katawan, at titig ng isang tao ay pawang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang pag-alam sa estratehiya ng kalaban ay isang kasanayan mismo. Sinimulan itong gawin ni Enchred, napansin na ang gwardya sa harap niya ay kaliwete, at mabigat din ang mga hakbang nito. Ibig sabihin, medyo armado ito. Ang espada pa lamang na iyon ay nagsasabi sa kanya na malakas ito, ngunit walang sinuman dito ang tila kasing lakas ng isang espesyal na ranggo. Bagamat pakiramdam niya ay kulang ang pagsusuri, okay na muna iyon sa ngayon. Naniniwala si Jackson na dapat silang maglaro dahil malayo pa ang kanilang lalakarin. Dapat nilang tukuyin ang mga tunog. Sa paanyayang iyon, pareho silang nagsimulang bigkasan ang unang nilang naririnig. Ngunit tila mas lamang si Jackson. Sinanay siya rito pagkatapos ng lahat. Pagkatapos nilang makarating sa bahay tuluyan, pumasok si Leona at ang kanyang gwardya sa kanyang silid sa itaas at inutusan silang manatili sa ibaba. Umupo ang Ferry Commander sa tabi ni Jackson at Enchred para sumali sa kanilang maliit na laro. Ngunit ganap na inalis nito si Enchred dahil wala siyang pag-asang makipagkompetensya sa dalawang ito. Gayunpaman, ang mga bagay na kanilang sinasabi ay tila hindi na laro.
Habang may papalapit sa kanila, may hawak na patalim at handang sumalakay. Habang dumarating ang mga assassin, hindi nagtagal bago sila nakapag-react, dahil pareho nilang pinaghihinalaan ang ambush na ito. Ang ibang mga gwardya ay natatakot. Sinubukan ng isa na puntahan si Enchred, ngunit mabilis niya itong pinabagsak. Narinig niya ang mga sigaw na nagmumula sa itaas. At dahil ang komisyoner ang nauuna sa ganitong uri ng misyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Nagmamadali siyang sumaklolo sa kanila. Nakita ito ng isang assassin at naghagis ng maraming kutsilyo sa kanya, ngunit tinakpan ni Jackson ang kanyang likod sa pamamagitan ng paghawak ng isang bangko sa ibabaw niya. Mabilis na pinatay ng ferry commander ang mga assassin na nagsisimula ng mag-alala. Ngunit tiwala pa rin sila dahil mas marami sila sa bilang. Habang nakikipaglaban si Jackson, tiningnan siya ng ferry commander at napansin niyang mas malakas ito kaysa kay Enchred. Karamihan sa mga miyembro ng squad ay ganoon, ngunit nakikinig pa rin sila at nagtitiwala sa kanyang mga utos. Iniisip niya kung sino ang tumulong sa paglikha ng lahat ng ito. Talagang nakakaintriga ito. Pinatay niya ang lalaking sumusugod sa kanya sa pamamagitan lamang ng paghiwa dito. Ipinagpatuloy ni Enchred ang kanyang paghahanap. At medyo madali ito para sa kanya. Pagkatapos niyang makaharap ang assassin na sumubok kay Krang, at ang kalahating ferry na assassin, ang gayong mga hamak na pagtatangkang pagpaslang ay hindi na siya natitinag. May isa pang sumugod. Isang perpektong pagkakataon para kay Enchred na subukan ang kanyang bagong pisikal na kasanayan. Bagamat masyado pa rin siyang mabagal, mas malaya na siyang makakagalaw ngayon. Nararamdaman niya ang pagkakaiba mula sa nakaraan. Bigla, itinapon palabas ng silid ang gwardya ni Leona, na nagpahintulot kay Enchred na pumasok at makita na may isang assassin sa ibabaw ni Leona. At may isang katulong na desperadong sinusubukang ipagtanggol siya. Gusto sanang gamitin ni Enchred ang mga kutsilyo, ngunit masyado siyang malapit at ang pagpigil dito ay hindi garantisado. Siguro maaabot niya sila kung susubukan niya. Ngunit ang paglakad ng ganoon kabilis ay nangangailangan ng lakas. At minsan pa lamang niya itong nakita. Sinusubukan niyang gayahin ng perpekto ang taong iyon. Kahit na bahagya lang niyang makuha ang kapangyarihang iyon, sapat na iyon. At talaga nga, sumugod siya ng mabilis, at bago pa man tumama ang atake, hamarang na siya sa kanila. Tinamaan siya ng malamig na talam, ngunit kahit masakit, salamat sa baluti na nakuha niya, hindi siya nasugatan. Naniniwala si Enchred na dapat silang mag-usap sa ibaba, kaya inatake niya ang assassin at itinapon ito sa bintana. Bumagsak ang assassin ng diretso sa likod niya at nawalan ng hangin. Natutuwa si Enchred na nagawa niyang mapahina ang pagbagsak kahit papaano. At dahil wala ng ibang kaaway sa ikalawang palapag, maaari na siyang tumuon sa lalaking ito. Kahit na naranasan niya ang pagbagsak na iyon, bumangon pa rin siya. Tinanong niya si Enchred kung siya ay isang bantay sa hangganan na hindi niya itinanggi. Natutuwa ang assassin. Ibig sabihin, walang dahilan para matalo siya sa labang ito. Pinagmamasdan siya ni Enchred, nakikita niyang mayroon siyang mga espada na iba't iba ang haba, ngunit hindi iyon nakaapekto sa kanyang balanse. Marahil ay ginagamit niya ang dumadaloy na espada. Nanumpa ang assassin na papatayin siya, at pagkatapos ay ang babaeng iyon. Ngunit sinabi ni Enchred sa kanya na masyado siyang madaldal, kaya sumugod ito. Ito ang unang laban ni Enchred pagkatapos ng ilang panahon, laban sa isang medyo malakas na lalaki. Gayunpaman, masaya siya dahil marami siyang gustong subukan. Binago ng assassin ang kanyang posisyon, kaya nakilala ni Enchred na ito ay isang lone duet. Iniwasan niya ang unang atake na Dumb Alloy sa pangalawa at pagkatapos ay sa pangatlo. Pareho silang umatras bago muling sumugod ang assassin, ngunit iniwasan din ito ni Enchred sa pagkakataong ito. Naguguluhan ang assassin. Paano maiiwasan ng basta-bastang sundalong ito ang kanyang mga atake ng ganito? Bilib si Enchred sa kanyang mga kasanayan. Hindi niya matututuhan ang ginawa niya dahil wala siyang talento. Kung pagbabasehan ang kanyang bilis at katumpakan, kasing galing siya ng unang bastos na paulit-ulit siyang pinatay. Sumugod ang assassin na may galit sa kanyang mga mata, ngunit nakikita ni Enchred ang kanyang talam at ang direksyon nito. Susubukan niyang doblehin ang saksak sa kanya, ngunit pinahihintulutan nito si Enchred na sumugod gamit ang kanyang talam at saksakin siya sa dibdib bago pa man siya maabot.
Puso ang puntirya niya, ngunit hindi niya tinamaan. Binunot niya ang kanyang talam sa assassin, iniisip na dapat siyang bumuti, marahil ay magsanay kasama si Ragna o Jackson. Tumakbo ang iba pang mga assassin. Agad na naghanda si Enchred na habulin sila, ngunit lumitaw si Jackson at sinabing ang kanyang laban ay nakaakit ng maraming atensyon. Itinuro ni Enchred ang mga lalaking tumatakas, ngunit hindi talaga interesado si Jackson, dahil hindi sila inupahan para habulin ang mga kriminal. Dahil wala na sila, ligtas na ang komisyoner. Dumating din ang ferry commander, sinasabing hindi na masama. Tinanong ni Enchred kung okay lang siya, kaya tinukso siya nito. Lubha siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan. Hindi siya makakatulog ngayong gabi dahil sa mga paro-paro sa kanyang tiyan. Tinitigan siya ni Enchred na may malungkot na ekspresyon. Sa kasamaang palad, narinig ito ni Leona, kaya tinanong niya kung sila ba ay magkasintahan. Agad na itinanggi ni Enchred ang ganoong mga ideya, ngunit tinanong ng ferry commander kung lahat ba ng ito ay isang biro para sa kanya. Hindi na alam ni Enchred ang sasabihin, ngunit ang tanging naiisip niya ay kung ano ba ang mali sa mga taong ito. Tinanong ni Leona ang kanyang pangalan, kaya pagkatapos niyang makuha ito, nagpasalamat siya sa kanyang proteksyon. Siya ay babayaran ng nararapat sa hinaharap. Sinabi ni Enchred na, okay lang ito habang siya ay yumuyuko, iyon naman talaga ang ipinag-utos sa kanya. Kinabukasan, dumating ang mas maraming gwardya kung sakaling magkaroon ng pangalawang atake. At ang ilang assassin na nahuli ay ipinadala sa hukbo. Mag-isang nakaupo si Enchred sa isang mesa at nagtataka kung sino sila. Dahil ang ilan sa kanila ay medyo bihasa. Marahil ay ipinadala sila ng iba pang mga tagapagmana o kung ano paman. Bumaba si Leona mula sa kanyang silid at nakita si Enchred. Nagulat na makita siyang gising ng maaga. Ipinaliwanag ni Enchred na ito ang kanyang chef, kaya kailangan niyang sumunod dito. Bigla siyang umupo sa tabi niya at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang panig. Bibigyan niya siya ng pagkakataong sumali sa kanilang personal na puwersa. Nagtanong siya dahil ang kanilang kumpanyang Rockafred ay halos walang maibibigay sa puntong ito. Kabilang sa kanilang pangunahing kasosyo ang shepherd ng Wilderness of the Beastlands, ang Black Leather Guild na sikat sa pangangaso ng mga dragon, at maging ang Glacial Rangers, na siyang mga tagapagtanggol ng permafrost. Bukod pa rito, ang mapa ng Rockafred, na naglalarawan ng mga pangunahing ruta at regional na espesyalidad, ay sapat na mahalaga upang hayaan ang mga nagpasyang ibenta ito, nang hindi na humihiling ng anuman pa sa buong buhay nila. Ang lahat ng kapangyarihang ito ay labis na upang ipaubaya sa mga hanggal na anak ng dating may-ari. Dapat niyang palakihin ang organisasyong ito, at kailangan niya ng mga talentadong tao, na sapat ang talento upang iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. At may personalidad na hindi nangangailangan ng karagdagang gantimpala. Maraming naghahangad ng ganitong posisyon, kaya hindi siya dapat maging iba. Ipinangako niya ang lahat ng kanyang gusto, basta sumama siya sa kanya. Agad na tumanggi si Enchred, ngunit nang gustong itanong ni Leona kung bakit. Dumating si Jackson, at sinabing hindi magandang magtanong pagkatapos tanggihan. Bumaba rin ang ferry commander. Sinasabing hindi siya sumasang-ayon. Naintindihan ni Leona, at dahil darating ang iba pang mga tagapagmana sa tanghali, nagpaalam na siya sa kanila upang maghanda. Hindi inaasahan ni Jackson na mahuhulog din ang isang mayamang tagapagmana sa kanya. Dapat na siyang tumigil sa panliligaw sa bawat babaeng makita niya. Itinanggi ni Enchred ang lahat ng iyon. Ngunit nasaktan ang ferry commander. Hindi niya inaasahang magiging two-timer siya. Sobra na sabi ni Enchred at pagkatapos ay humingi siya ng tawad. Nagulat sina Jackson at ang ferry commander. Hindi nila inaasahan ang ganoong sagot. Ngunit mukhang narinig ito ng iba pang mga gwardya. At ngayon ay naniniwala silang isa siyang asungot na hindi pinahahalagahan ang kanyang babae. Mukhang sa larong ito ng peking relasyon at pag-ibig. Siya pa rin ang talunan. Habang sumisikat ang araw sa abot tanaw, lumitaw din si Chris at narinig ang lahat. Nagpalipas siya ng gabi sa komisyoner, hindi ba? Hindi makapaniwala ang gwardya na nakakuha siya ngayon ng isang mayamang babae at isa siyang manloloko. Tinanong ni Enchred kung narito siya para pagtawanan siya, ngunit dumating si Chris upang magulat tungkol sa Hilfen Guild. Sinabi ni Enchred na mabuti at dumating siya. Mayroon siyang dapat gawin. Interesado pa rin siya sa mga assassin na nakatakas.
Dapat niya silang hulihin at tingnan kung ano ang kanilang binabalak. Si Reynolds Roquefried, ang dating may-ari ng Roquefried Merchant Association, ay sinasabing isang marangal na tao na may matalas na pakiramdam sa negosyo. Itinuring niyang kahalili ang kanyang stepdaughter na si Leona, dahil ibinahagi nito ang parehong matalas na pakiramdam at talino. Ngunit hindi niya kayang itulak ang kanyang anak sa labanan. Dahil sa kanyang pag-aatubili, na natiling walang kahalili, ang Merchant Association ng siya ay pumanaw. Habang iniskorta ng isa pang tagapagmana, sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na nabigo ang mga asasin. At dahil iyon sa kanya, dahil hindi niya ito ipinaubaya sa kanila, ito si Paulide Roquefried, anak ni Reynolds Roquefried, sinabi ng lalaki na kailangan nilang mag-isip ng paraan. Bagaman nananatili pa rin ang kanilang kasunduan, hindi ba? Si Paulide, na may bahagyang pagkautol sa kanyang boses, ay nagpatunay dito. Sila ay gagantimpalaan ng labis kung siya ang magmamana ng lahat. Tulad ng ipinangako, walang sinabi ang tahimik na lalaki sa tabi nila. Hindi nagtagal, bigla silang pumasok sa tavern kung saan nakatuloy si Leona. At agad siyang nagsimulang magreklamo. Masyadong maraming alikabok dito, ngunit inaasahan na iyon mula kay Leona. Pinag-aralang mabuti ni Entred ang tahimik na lalaki at nakita niyang malakas ito. Nagpalitan sila ng tingin sa loob ng ilang segundo. Ngunit agad siyang umatras. Sumigaw si Paulide sa kanila, na tumigil sa pag-upo at pababain si Leona dito, na nagpatibay sa paniniwala ni Entred na talagang magandang desisyon ang pagdala kay Jackson. Kung dinala niya si Rem, tiyak na nabiyak na nito ang ulo niya. Doon niya nakita si Jackson na dahan daw ang sumusulong kasama ang kanyang talem. Napinilit si Entred na pigilan siya, habang sumisigaw si Paulide sa kanila na gumalaw. Sa kabutihang palad, bumaba si Leona ng kusa. Sinasabing hindi nararapat sa kanya ang sumigaw sa ganitong lugar. Ngunit huli na rin siya. Sinabi ni Paulide sa kanya na wala siyang pakialam doon. Dapat muna niyang turuan ang kanyang mga probinsya ng gwardya. Bigla niya itong sinampal ng malakas, na nagputaka kay Entred kung mayroon bang kahit isang tao sa lugar na ito na hindi agad gagamit ng karahasan. Galit na galit si Paulide at tinanong kung nababaliw na siya, ngunit hindi sumang-ayon si Leona at giniit na siya ang baliw. Mukhang nakikialam siya sa isang sundalong mersenaryo ng mga bantay sa hangganan. Gusto ba niyang makulong habang buhay? Hindi alam ni Paulide iyon. Hindi niya alam ang sasabihin. Ngunit doon bamantong hininga ang lalaki. Kaya sinabi ni Paulide na hindi siya iyon. Bakit niya siya pinagbibintangan ng ganito? Isa lamang siyang tagalabas sa pamilyang ito. Gayunpaman, nangangahas siyang sigawan siya. Sumang-ayon si Leona, siya ay inampon. Ngunit hindi man lang niya kayang suriin ang mga ruta ng kalakalan o kalkulahin ang pananalapi. Nagdahilan si Paulide, sinasabing trabaho iyon ng kanyang mga lingkod. Naiinis si Leona. Hindi niya sana pag-aaksayahan ng panahon ang taong ito kung nakasaad lang sa huling habilin ng kanilang ama na ang susunod na mamumuno ay dapat pagpasyahan pagkatapos ng mga pag-uusap. Dahil dito, naniniwala si Entred na masyadong malambot ang dating pinuno. Mas nararapat si Leona sa posisyon ng tagapagmana. Bakit niya binigyan ng pangalawang pagkakataon ang batang ito? Naniniwala si Leona na ang tanging argumento niya para sa paghalili ay ang pagiging kadugo niya. Gayunpaman, kahit gaano niya tingnan ng mabuti, hindi siya katulad ng kanilang ama. Sa kanyang ignorante na pag-uugali at pangit na mukha, nagtataka na lang siya kung saan niya ito nakuha. Agad na sinimulang bunutin ni Paulide ang kanyang espada sa galit, kaya ginawa rin ni Entred ang gayon. Ngunit nakita niyang ginawa rin ito ng tahimik na lalaki, bagamat mas kalmado ang paraan. Tensyonado ang buong silid habang nakatayo si Entred sa harap ni Leona. Bahagyang lumalabas na ang kanyang espada sa kaluban. Habang tinatangkang protektahan si Paulide ng mga gwardya niya, sinuri ni Entred ang tindig ng tahimik na lalaki ng mas malapitan, nakikita niyang ito ang mabilis na espada. Nagtataka siya kung gaano ito kabilas, marahil mas mabilis pa kaysa sa isang sipol na talam. Sabik na sabik siyang malaman, kaya desperado siyang makipaglaban. Gusto niyang makita ang estilo ng lalaking ito. Sinimulang puwersahang inusag ng tahimik na lalaki ang kanyang espada pasulong, na nagpangiti kay Entred sa pananibik, ngunit nang magsalita ang isang tao na nag-uutos sa kanila na huminto. Dumating ang mga gwardya sa hangganan sa direktang utos ng korona.
Ituturing nilang pagtataksil ang kanilang mga ginawa kung hindi nila agad ibababa ang kanilang mga espada. Natakot si Paul Ide sa kanila, at sumunod si Enchred sa utos, ngunit naiinis siya dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban. Naaalala ni Jackson ang kanyang sinabi, ngunit kung pareho silang magiging tapat, siya ang pinakakakaiba rito. Sinabi ni Torres na ang mga inupuhang assassin ay mga dayuhan, kaya sila na ang hahawak sa kasong ito. Ipinagtapat na nila na binayaran sila ng isang samahan ng mga mangangalakal. Sinabi ni Paul Ide na tiyak na hindi niya sila inupahan dahil sa pag-aagawan sa mana, tama ba? Natakot si Paul Ide, ngunit sumabat ang lalaki para ipagtanggol siya, nagtatanong kung may binanggit na anumang partikular na samahan ng mga mangangalakal ang mga pagtatapat. Malamang walang ebidensyang tumuturo sa kanila. Gusto ni Torres ang madaldal niyang pananalita. Siguro iniisip niyang bobo sila o ano. Lumapit si Leona at nag-alok sa kanya ng panukala. Dapat silang humanap ng mas maraming ebidensya upang matukoy ang tunay na mga salarin sa tangkang ito. Dapat niya silang ikulong pareho hanggang sa makahanap siya ng taong responsable. Hindi sumang-ayon si Paul Ide dito. Naguguluhan si Enchred dito. Bakit hinihiling ng biktima na makulong siya ng ganito? Ipinaliwanag ni Torres na ang mga nahuli ay mga ordinaryong tauhan lamang na walang tunay na impormasyon. Paulit-ulit lang nilang sinasabi na inutusan sila ng kanilang amo. Sinabi ni Leona na mayroon pa silang mga taong dapat interogahin, dahil nakatakas ang ilan sa kanila. Ang isa sa kanila ay maaaring ang amo na iyon, kaya hindi ba't dapat nilang subukang hanapin sila? Tinanong ng pinuno kung ano ang mangyayari kung hindi pa rin nila mahanap ang mga nasa likod nito pagkatapos ng lahat ng ito. Ngunit ipinapalagay ni Leona na kanila na iyon. Hindi nararapat na talakayin niya ang bagay na ito sa kanila. Kaya babalik sila sa lungsod sa kondisyong ipinatawag na sila. Nakikita ito ni Enchred bilang isang maling hakbang. Hindi nila mapoprotektahan si Leona kung pupunta siya sa lungsod, at hindi kakayanin. Hindi nila mapoprotektahan si Leona kung pupunta siya sa lungsod, at hindi kakayanin ng kanyang mga bodyguard si Paul Ide, lalo na ang lalaking tahimik. Agad siyang mamamatay kung gagawin niya ito. Matalinong babae siya, alam na niya ito. Ang tanging tanong ay kung bakit niya ito ginagawa. Si Leona ay isang mangangalakal sa puso. Hindi niya sila hihilingan na gumawa ng isang bagay ng walang kabayaran. Sinabi ni Leona na ibibigay niya ito sa sinumang makahuli sa mga taong nakatakas. May ibinigay sa kanya ang kanyang katulong na nakabalot sa tela. Ito ang ika-4 na gawa ng koleksyon ng Carmen. Ang punyal ni Carmen. Ito ang kanilang gantimpala. Lubhang naengganyo si Jackson sa kanyang nakita, at nagboluntaryo siyang humawak sa kasong ito. Nagulat si Enchred na makita siyang ganito. Bakit ba ganoon na lang kahalaga ang punyal na iyon?